Well, sa kasalukuyan ang mga sentro ng debosyon ng mahal na poong Santo Niño ay nasa Cebu. Kaya maayong buntag sa ating mga taga Cebu para sa kapistahan ng Santo Niño de Cebu. Meron din tayo sa Tondo at sa Santo Niño ng Tondo kung saan kagabi ay sinagawa ang lakbayan o yung dance procession sa karangalan ng Santo Niño de Tondo. Meron din sa Pandacan, sa lungsod pa rin ng Maynila, para sa buling-buling ng Santo Niño de Pandacan. Tapos meron din tayo sa iba pang mga panig ng bansa tulad sa Malolos, Bulacan, sa Malibay sa Pasay City. And sa amin po sa San Sebastian ay meron din po kami sarili Santo Niño, ang El Capitan General. Meron din po sa may San Beda College sa Manila, sa Santo Niño de Praga. At meron din sa mga monasteryo tulad sa Carmelite Monastery sa Angeles Carmel na kinikilala ang Santo Niño bilang patron. At marami pa po sa iba't ibang panig ng bansa. Dahil may mga sabi ko nga po, marami po mga simbahan at mga katedral at dambana na nakatalaga sa mahal na poong Santo Niño. Iba-iba man ang itsura ng mga imaheng ito at iba-iba din na pamamaraan ng debosyon sa mahal na poong Santo Niño. Kinikilala pa rin natin na ang hari po na ating bansa ay isang bata. Yes, Sir James. Siguro, sir, mayroong katanungan itong ating kasamahan, si Bombo Okay. Myra. Yes, Sir James. Good morning po sa inyo, sir. Good morning, good morning. Yes, sir. Sir, ito pong kapistahan ng Santo Niño, paano naman po kaya ito nabibigyan ng espesyal na pagdiriwang dito po sa ating pong bansang Pilipinas? Well, as of the moment, it is a national feast, which is already a big thing kasi buong Pilipinas is nagsa-celebrate ngayon ng kapistahan ng Santo Niño. Although originally it's just only for Cebu, it was extended throughout the Philippines. And the big importance of this feast is that halos lahat ng parokya sa buong bansa ay merong mga Santo Niño activities in their localities like processions, pagbabasbas ng kanilang mga Santo Niño at even pagbabasbas ng mga bata. Kaya dahil sa paningin ng bawat Pilipino at sa simbahan, ang mga bata ay binibigyan ng kahalagahan ngayon dahil ang Panginoon mismo ay dumating sa ating mundo bilang isang bata. Kumbaga nagkaroon ng emphasis na kailangan natin bigyan ng pagpapahalaga ang mga kabataan dito, lalo na yung mga very very bata pa. Dahil kung ang Niño Jesus nga ay dumating na parang bata, dapat pahalagahan din natin ang mga kabataan din natin. Kaya may mga ibang parokya na binibigyan sila ng special activity to bless the children on this day. Yes, sir. Paano naman po kaya ito, sir, yung kapistahan ay nakakatulong sa pagpapanatili ng mga kultura, pag-preserve ng tradisyon, po dito po sa ating pong bansa? Well, the Feast of the Santo Niño kasi emanates different sets of cultures depending on the local, on their local festivities. Kasi karamihan dito kasi, kaya nagkakapatuloy pa rin ng mga kapistahan ng Santo Niño bilang pasasalamat sa mga biyayang natanggap nila. Hanggat meron mga pagpapala sila natatanggap at hanggat merong debosyon sa mahal na poong Santo Niño, patuloy pa rin maglalaganap ang mga tradisyon. At minsan pa nga magkakadevelop pa ng mga bagong tradisyon na maaaring mangyari pa sa kasalukuyan dahil sa masidhing devotion sa mahal na poong Santo Niño. Yes, sir. Sir James, every year ba nababago yung mga ganap kapag ganitong kapistahan ng Santo Niño? May mga iba't ibang mga nilalagay ba bang mga dagdag na mga tradisyon or mga ritual or naka-consistent sila sa dati nilang ginagawa, Sir James? Depende po yan sa pangangailangan ng panahon. If they have to make it very bongga, if you will, they will be a very beautiful traditions like yung mga street dances and all of those things. Pero dahil may mga nakikita nila na mga developments like yung restrictions sa pagsasayaw doon sa lakbayan ng Tondo that they have to be modestly dressed. Kasi I don't know if you heard of this, that there is a certain gym in Tondo that they would dance to the Santo Niño and they would take their shirts off. However, the church frowned upon that. So, from those situations, nagkaroon ng restrictions na dapat modestly dress ang mga magsasayaw sa Tondo. In the case of Cebu,
Dati kasi there were such parties, yung mga rave parties ng mga clubs and also in other events. And it became a concern to the people of Cebu, especially to the Basilica and to the Archdiocese of Cebu. That's why Bishop Albert Oy and the previous bishops before him issued mga declarations to subdue all those kinds of parties and also para mas mapanatili ang kasagraduhan ng kapistahan ng sinulog sa Cebu. And there were many more of these kinds of traditions na namomodify to address yung mga concerns of the time, like from modesty and also from the reveling of the parties and all of those things to ensure that the sacredness of the day is still kept and observed.